Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Diyos ko po, delikado na. Just in breaking news, PBBM Bulilyaso, former President Rodrigo Roa Duterte, hinamon magpa-drug test. PBBM. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po na pag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin, bago po natin simulan ang video ito, bago po natin bigyan ng komento, no? Eto, i-share ko lang po, malamang sa malamang ay ito po din ang nagpabudol, no? Ang dahilan kung bakit nagpabudol tayo. Ayan na, sinasabi ko na rin na isa po ako sa nabudol ni PBBM mga kababayan. Kasi eto po, etong pangako niya ang nagpabudol sa atin lahat mga kababayan. Eto po, sumabog daw ang transformer along the way. May naputol, kay PBBM, sabi ni PRRD. Tangji na. Sabay tawa mga kababayan. Yung ano po dito, yung ipinapaliwanag po. Eto na lang, panoorin po natin at bigyan natin ng komento, no, para mas maganda. Sa totoo lang sir, isa sa mga factor ng panalo ng napakalaking mandate na binigay ng taong bayan kay President Bongbong Marcos is because yung pangako niya na continuity. Oo. Na sabi niya na itutuloy ko yung mga nasimulang proyekto ng Duterte administration. So yun yung yun yung dahilan kung ba't siya nanalo at malaki ang binigay na tiwala ng taong bayan. Sumabog kasi ang transformer along the way. Pinaputol. Sanda. So yan mga kababayan, narinig nyo, sumabog po, naputol. Ibig sabihin na hindi na ipagpatuloy. Yung ipinangako na di ba? Ipagpapatuloy yung mga nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Kasi isipin nyo, napakataas po ng trust rating ni PRRD. No? Yun po ang ginamit nila. Kaya nga po tawag natin dito mga mangga di ba? Mga mangga gamit. Kasi nga po ginamit lang po nila yung mga proyekto, yung mga achievements ni dating Pangulong Duterte. Paano natin nasabing ginamit? Sinabi niya no, na ipagpapatuloy yung sinimulan. Ano ba yung mga sinimulan? Di yung mga project ni PRRD na mga magaganda at napapakinabangan ng taong bayan. Di ba? Aminin man po natin sa hindi, ikaw na nanonood ngayon na bumoto kay President Bongbong Marcos Jr., di ba? Maaaring ito ang dahilan na kung bakit nakumbinsi ka, nakumbinsi ako, nakumbinsi sila na iboto siya bilang isang presidente. Doon po sa mga hindi bumoto, congratulations po sa inyo, no? Congratulations po, palakpakan natin. Pero para sa ating kagaya ko na nabudol, nasa huli talaga ang pagsisisi mga kababayan. Akalain ba natin ganito pala ito? Diba? Iba kasi ang sinasabi sa ginagawa. Diba mga kababayan? Kasi pag once na sinabi mo, bilang isang leader, dapat mong gawin yan. Dapat mong tuparin maging ano paman na paraan as long as tinupad mo. Wala tingnan nyo yung nangyari sa baha. 5,500 daw yung flood control na tapos na. Hanggang salita lang naman pala. Isipin mo, napakarami. 5,500. Kahit lang sa 1,000, mababawasan na ang baha. Kung totoo man lang, di ba? Kahit pa yun mag 10,000, kung hindi totoo, wala rin di ba? Kahit pa mag 1,000,000 project yan. Wala, kung hindi wala man lang, di ba? Yan mga kababayan. At eto,
Ito po pala ang sikreto bilang magaling na leader. Sabi ni PRRD, kailangan mong i-PI. Yung mga official mo. Kailangan mong i-PI para ma-pressure sila. Ito, pakinggan po natin, oh. Alam mo, Pinagmamalas, kasi- sir, yung droga. Let me Yung drug war. interrupt you for a long. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Putang ina ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. So yan mga kababayan, di ba? Sa bagay, naisip ko rin yan sa dito sa mga private company. Hindi nga lang PI yung sinasabi nila mga kababayan. Pero tingnan nyo, pag pressured po ang isang employee, di ba? Parang yan kahit ayaw mo na magtrabaho, kailangan mo magtrabaho para magkaroon ka ng output. Di ba? Kung output base, no? Kung output base yung pinagtatrabahuan mo. Ang tanong ko, output base ba ang pagiging isang government official? Sa palagi ko, oo, okay, kasi kailangan nilang ipakita sa taong bayan kung ano po yung kanilang mga nagawa, yung mga output nila. Di ba? Kaya kailangan po talagang i-pressure. Kailangan po talagang matapang ang isang leader. Kailangan po natin yun. Kasi, for example, ako ang presidente. For example lang naman, pagbigyan nyo na ako. Tapos ikaw na nanonood ngayon yung yung official, no? Or ikaw yung cabinet member ko. For example, sa Baha, no? Or sa DSWD, okay. Kung hindi kita ipipressure na gumawa ka ng hakbang, or utusan lang kita, sige magtrabaho ka, tapos pabanjing-banjing ka lang pala, pabanjing-banjing ka lang din sa opisina nyo, di ba? May mga ganun klase eh. Pero dahil matapang ako, pinuntahan kita o kinausap kita. Ikaw, demontres ka, pag hindi ka nag-prepare sa mga darating na bagyo, pag hindi ka nag-response agad, during and after the typhoon, may kalalagyan ka sa akin, magbalot-balot ka na, ganyan ka dapat sana katapang eh. Yan ay example ko lang mga kababayan ng sinasabi ni PRRD na kailangan bigyan ng pressure yung mga opisyal para gumalaw-galaw, di ba? Kasi pag inutusan mo lang yan, pwedeng pabanjing-banjing lang yan. Sino ba ang sambayan ng Pilipino para sa kanila? Yan, di ba? Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Dapat bang yan na lang. Dapat bang i-PI or magkaroon ng kamay na bakal? Or kahit hindi kamay, utak na matapang, ang isang presidente, para sundin siya at igalang, diba, ng kanyang mga opisyalis. Well, anyway mga kababayan, eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan ang video nito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. The reason bakit hindi po ako nakapag-live kahapon, kasi wala akong tulog. Inaabangan ko yung maisog doon, yung kay Maharlika. No, nag-aantay kasi wala akong tulog kagabi kasi nag-aantay ako sa video nung ipinalabas ni Maharlika yung video. No? Isa yun sa reason. Pagkatapos nag-live po tayo sa SONA ni PBBM. Ngayon, excuse me. Sa internet, pero hindi ako nag-comment, okay? Meron akong comment doon sa aking Facebook. Sinabi ko, bakit maikli yung video? Kino-question ko. Kasi I don't want to be biased. Ngayon, ang video ay kumakalat. Nung lumabas yung video, nagsalita kaagad itong si Abalos, di ba? And yung mga authorities at yung mga
mga kaalyado ni PBBM at itong administrasyon ni PBBM, syempre, dininay nila. Okay? Ito, pag-uusapan natin itong video na ito, kung ito ba ay totoo o hindi sa vlog na ito. Kasi sabi ko sa sarili ko bago ko Alam niyo mga kababayan, hindi na wala tayo, hindi po natin yan problema kung totoo man yan o hindi, 'di ba? It's not our problem, no? Kasi noon pa man may nagsasabi na po na itong si President Bongbong Marcos Jr. ay bangag nga. Eto po, magpapangalan po tayo na nagsabi ng ganun, kababata po ni President Bongbong Marcos Jr. si former Senator Nikki Cositing. Diba sinasabi niya na ganyan nga si President Bongbong Marcos Jr. With or without that video, alam na po ng taong bayan yan. Mas ano na lang nga mas matibay na lang ngayon kasi may video. No? Kung totoo man yan o hindi na natin problema yan. Ang dapat mang problema yan dyan ay si President Bongbong Marcos Jr. Kasi ang hinihingi lang naman po ng taong bayan para mawala yung pagdududa ay magpa-drug test. Yun lang po mga karibyo natin. At malamang ikaw ay isa ka rin sa humihingi ng ganyang pagpapa-drug test kay President Bongbong Marcos Jr. Maging supporter ka man niya o hindi, siguro ko I think yan po ang the best solution para mawala itong lahat na ito. No? Mapatunayan niya sa taong bayan na ito ay totoo. Diba? Mag-example lang ako gaya po ng ginawa ni PRRD. Diba? Nung lumabas po yung kasagsagan ng pandemic, wala pong nagpapabakuna kasi hindi po nila alam yung magiging resulta kung ano Diba? Kaya pinangunahan po ni PRRD, nag-live, diba? Live na nagpaturok si PRRD ng vaccine, mga kababayan. No? Kaya doon nagkaroon ng yung taong bayan hindi na nagduda na magpaturok ng vaccine. Yan din po ang hinihingi ng taong bayan ngayon. Magpa-drug test po ang ating President Bongbong Marcos Jr. para mawala yung pagdududa ng taong bayan. Di po ba? I-vlog ito, dapat meron na tayong hint kung ito ba ay totoo o hindi. Kasi it will be unfair on the part of PBBM na nagsishare tayo sa video at peke naman. At least ngayon, nakapag-live ako ngayon na meron akong natuklasan sa video. Okay? At isa na dito yung vlogger na kaibigan natin. Ang problema nga dyan, ang tanong, credible ka rin ba para i-identify ang video niyan or na true or not true, di ba? Yun yung tanong Credible ba tayong mga vloggers na sabihin natin kung si Abalos nga pinagdududahan pa ng taong bayan tayo pa kayong mga vloggers natitingnan lang natin yun, wala naman tayong capacity to facilitate na i-verify natin itong ganitong klaseng di ba? Video. Kaya sinasabi ko nga mga kabayan, wala po sa atin yan. Maniwala man yung taong bayan, hindi na natin problema yon. Ang problema ay na kay President Bongbong Marcos Jr. Dahil patuloy na maniniwala ang taong bayan pag hindi siya nagpa-drug test. Mga karibyo natin. Wala namang problema kung totoo yan sa hindi Kung magpa-drug test ka, kahit totoo pa yan, kung nag-negative naman siya, mababaliwala yan, di ba? Wala nang pagdududa. Let's say, itong video na ito ay hindi totoo. Pero nag-positive naman ang Pangulo, useless din ang pagiging hindi totoo nito kung totoo naman sa personal. Diba mga kababayan? Well, anyway, mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaction patungkol dito? Tayo pong mga vloggers ay wala. Actually, ito real talk lang Hindi natin ma-identify yan kung totoo o hindi. Unless, kung maglabas po sila ng papeles na talagang pina-authenticate nila yan. Diba? At tumistigo rin yung mga personnel
na nag-authenticate na talagang totoo ang video niyan. Pero gaya nga po ng sabi ko, wala po sa atin ang problema. Na kay President Bongbong Marcos Jr. po, as long as hindi po siya nagpapadrug test, ang paghihinala ng taong bayan na siya po ay isang bangag, ay nandyan at nandyan pa rin yan. No? Ayan mga karibin natin, naman pang yung reaksyon, komento or kritisismo. Pasensya na po kayo. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito. Alright, maraming salamat po.